Oh, sige, 10 minutes na. Bigay po natin ngayon ang kanyang cross-examination kay Brother Eli Soriano. Go ahead po. Sige po, ang cross-examination ninyo, Ginoong Nalos. Dito po sinasabi nyo, Brother Eli, na kayo'y naniniwala na wala pang ama buhat ng likhain ng langit at lupa hanggang sa loob ng 6 na araw, wala pang ama. Wala akong sinabing ganun, ikaw may sabi, no? At sabi, nanon po, naniniwala na po ko, ang ama na mula pa ng walang pasimula. Yun po sinasabi nyo. So, madaling sabi, naniniwala na kayo, buhat ng binasa, basahin doon sa uno-uno ng Genesis hanggang doon sa 6 na araw na mayari ang lahat ng bagay. Alin po? Sinabi po ninyo, ako, nandun ako, naniniwala na ako. So, madaling sabi, wala pong, doon sa salita po nyo, naniniwala na ako, wala pang matibay na kayo talaga naniniwala na pinaniniwala na wala pang ama. Hindi, parang nasa balag ng alanganin. Hindi nga ganun ang paniniwala kung wala pang ama eh. Ang paniniwala ko, wala pang pasimula, may ama na. Wala pang pasimula, may ama na nakasulat sa Biblia. Kaya po sinabi ninyo na nandun na naniniwala ako. Dahil wala po tayo mababasa ron. So hindi po nyo pinaniniwalaan na dito po sa binasa ninyo kasi kanina na ang Diyos ay anak, si Adan ay anak ng tao. Wala akong binasa, kapatid, na si Adan ay anak ng tao. Wala akong binasa. Abay, binasa po nyo sa Lucas. Anak po ng Diyos, hindi anak ng tao. Hindi anak ng tao. Si Adan ay anak ng Diyos. O yun. Yun ang nasa sa Lucas. Na binasa naman po nyo rito ay sa akin po pagkakaunawa, ito po dapat nating mabigyan ng sa Lucas. Na ang nasusulat naman po dito, ang binabanggit po dito si Jesus. Na mababasa natin dito, ito po sa 3 ng Lucas 23. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak. Yung po nilalagay dito, 30 taon na anak. Sa madaling sabi, ang edad niya ay 30 taon. Ayon sa sinasambantaha ni Jose. Hanggang doon sa binasa nyo, believe nga po ako sa inyo, natandaan nyo lahat ng pangalan nito, ang dami. Hanggang doon sa, dumating hanggang dito sa Diyos. Sinasambantaha po nakalagay dito, hindi po sinasabi dito anak, kundi kapatid, mali. magturo ng may. Kaya sinasabing sinasapantaha dahil yung ang sapantahan ng tao, anak siya ni Jose, pero hindi siya anak ni Jose dahil nung magbuntis si Maria, hindi pa sila nagsisiping ni Jose. Kaya nakalagay yang ayon sa sinasapantaha. Ang pagkakaunawa ko lang po dito, kaya tinawag na ganun, magbuhat doon sa kay Jose na ipinanganak ang nating Panginoon, magmula yan doon kay Adan. At dahil sa pinagmulan, mula tayo sa Diyos, binanggit po ninyo na pati si Adan ay anak ng Diyos. Dito pa po sinasabi, kayo na rin po nagbasa, na sa Genesis 1:26, nilalang ng Diyos, nilalang ng tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Hindi po ipinanganak. Kasi kung pinanganak, dapat meron siyang babae na lumabas sa sinapupunan ng babae. Ano tanong nyo? Dahil ang sinasabi po ninyo, Ano po tanong nyo? ang sinasabi po ninyo, Hindi yung sinasabi ko, kundi yung tanong nyo, dahil ako po ay sa cross ngayon. Hindi ba cross ako ngayon? ang tanong ko po sa inyo, ang pinaninindigan nyo rito na anak, na si Adan na nilalang ng Diyos, ay anak ng Diyos. Yan po pinaninindigan nyo riyan. Yun po nakasulat dyan sa talata. Kasi naman po, nakalagay dito, nilalang, hindi po pinanganak. Wala pong nilalang sa Lucas 3:23. Hindi, dito po sa yung nilalang ang tao. Ayon sa wangis at pero sa larawan. 3:23, yung nilalang na yun sa Genesis, dito po tinatawag po na ama ay na anak ng Diyos yun. Dito po tao na, dahil si Kristo po pinanganak ng tao mula kay Jose. Kaya nga po tinatawag na anak ng Diyos si Adan dyan sa Lucas. Bagaman siya ay nilikha ng Diyos, siya ay tinatawag na anak ng Diyos. Yon. Ang katunayan, kahit na po si Kristo, tinatawag din na anak ng Diyos. Nasa Biblia po. Kahit tayo, tinatawag din tayong mga anak ng Diyos. Kahit anghel,
Ang anghel, tinatawag po, sons of God. Kahit sila'y nilalang, walang babae, tinatawag silang mga anak ng Diyos, sons of God. Basahin natin ang Job 38, versikulo 4 hanggang patuloy sa 7. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroong kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon? O kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos naghihiyawan sa kagalakan. Tanyo, ginagawa pa lang ang lupa, may tinatawag ng mga anak ng Diyos. Ha? Sabi, nang umawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. When all the sons of God shouted for joy. Kaya, doon pa lang po sa paggawa ng lupa, may mga anak na ng Diyos noon. Nagkakantahan na nga. Mga anghel yan eh. Wala naman babaeng dahilan kaya pinanganak ang mga anghel o nalikha ang mga anghel. Pero tinatawag silang anak ng Diyos. Yun po ang punto dyan, Mr. Nalos. Medyo napalayo po tayo ng konti. Hindi po napalayo po tayo ng konti ron. Sinusundan ko lang yung sinabi nyo na pag walang babae, hindi pwedeng maging anak. Kahit po walang babae, pwedeng manganak ang Diyos. Dito, magkakross. Sinabi po nyo dito pa sinasabi ninyo, medyo sa atin. Sinabi ng Diyos, siya ang ilaw. At hindi siya yung espiritu nando sa ibabaw ng tubig. Sa akin po pagkakaunawa, kaya po sinabi ito, siya ang Diyos. Ang lumalapit sa Kanya ay wala sa kadiliman. Nawawala sa kadiliman. Dito po, ang pagkakaintindi po, hindi po siya yung talagang makikita natin siya ang ilaw. Kundi siya, ang lumalapit sa Diyos, ay nawawala sa kadiliman. Kung mabasa ko ba siya ilaw, diretso? Sinasabi lang po yun. Ay, nako, Dahil sa kayo kanya, naman pala lumalapit sa kanya, sinasabi nawawala na sa ayaw nyo kadiliman. pang maniwala. Yung paniniwala po yun. Ang ibig nyo ba sabihin, sinasabi na ayaw nyo pang maniwala? Kung siya, Siya nga ang ilaw sabi kaya nga ayaw po nyo pang maniwala. lumikha po siya ng liwanag, ng pati araw nilikha niya. Bakit siya lumikha Paano po ng siya- liwanag? Kasi wala siya dun sa lugar na yon, madilim doon, kaya nilagyan niya ng liwanag. Tingnan ninyo ngayon, ang Diyos nasa langit, di ba? Sasabihin nyo, ang Diyos nandito. Ang Diyos nasa langit, bakit dito madilim? Kaya nga kailangan natin yung mga spotlight na yan Ay, nasa po ba langit? Ando sa langit po, sa Ay, taas. ang langit po yung kalawakan, hindi po yung... Mali po kayo dyan. Tatlo po ang langit. Tatlo ang langit. Ang Diyos nandun sa ikatlong langit. Baka hindi nyo alam, Mr. Nalos. Hindi basta kalawakan, yun ang langit na kinaroroonan ng Diyos. Tatlo po ang langit. Pakinggan nyo, babasahin natin. Ikalawang Korinto 12, versikulo 3. Basa. At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, ewan ko, Diyos ang nakakaalam na kung paanong siya inagaw sa paraiso, nakarinig ng salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tapos, sa 2, na nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong 14 na taon. Maging sa katawan, aywan ko. Maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Kita nyo, ikatlong langit. Meron langit, madami. Hindi basta kalawakan langit na lahat ni ando ng Diyos. Brother Eli, yung sinasabi niyong ang Diyos pala nasa ikatlong langit. Di ko yung kanina sinasabi, wala dito sa mga tao nito ang Diyos. Nasa ikatlong langit. Ang Espiritu ng Diyos na pwede po sumatao. Pero yung Diyos mismo, yung kanyang kalagayan, hindi po yun po pwedeng makontain sa tao. Ang Time Diyos is po ay up. Espiritu Kasi ang Time is tao up. ron. Hindi ang ang Diyos Diyos doon. Ang Diyos po ay Espiritu. Tapos na po 5 minuto ninyong cross-examination. Hindi, meron siya uling 10. Ang huling tindig po ninyo na 10 minutes, ibuhos nyo na pong lahat, Ginoong Nalos, dahil huling tindig nyo na po yan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pagkakataong binigay po sa akin ni Brother Eli para makaharap dito. Bagamat ang aming pag-uusap, ang paksa ng aming pinag-uusapan, talaga po mga kapatid, sa lahat po ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan,
marami pong bagay na dapat malaman. Kaya nga po sinasabi dito sa banal na kasulatan, inyong saliksikin ang aklat ng Panginoon. Pagkat doon ay may mga bagay na napakahirap unawain na siyang kinasisinsay ng iba. Kaya po marami pong mga bagay na dapat nating alamin dito sa kasulatan na ito. Na hanggang ngayon po, kami dalawa ni Brother Eli, bagamat ako'y humahanga sa kanya, simulat sa pool, nang kami, na siya'y mapakinggan ko sa radyo hanggang makita ko ng personal. Totoo lang po, sasabihin ko sa inyo, sa panaginip ko lang po napakakayakap si Brother Eli. At lahat po ng kanyang ginagawa, naniniwala po kung napakaganda. Unang-una, ang ginagawa po sa lahat ng mga mananampalataya. At sa pagkakataon pong binigay niya sa akin ito, ang hangad ko po rito, hindi po akiting kayong lahat. Kundi hindi lang po na kami nagkaintindihan ni Brother Eli. Siguro napapansin po ninyo, medyo may mga puntos ako, may puntos din po siya. Bagamat, ito po yung napakalaking usapin na hanggang ngayon talaga hindi na po natatapos. At ako po yung naniniwala na ang nais ko lang pong mangyari, kaya po ako naririto ngayon. At ito'y tinatatag ko upang magkaroon ng sama-samang pananampalataya sa iisang Diyos. Yan po lang ang aking hangarin. Wala po tayong inisip na masama, kundi ang mapagkasama-sama ko, dahil mahaba pa po itong tema ng pag-uusapan, lalo kung sasabihin ko sa inyo, kung sino yung 7 Espiritu ng Diyos na gumanap dito sa ibaba ng lupa, kung paano naganap ang lahat ng bagay mula ng pasimula. Malawak po ito, mga kapatid. At ito, nababasa po natin, hindi lang po kami nagkakauntundihan, bagamat sa ngayon, nalalaman ko, naunawa ko si Brother Eli, na siya, paninindigan niya, ang sinabi niya sa mga taong walang pwedeng tumalo sa kanya. Pero dapat din po isipin ni Brother Eli, katulad na sinasabi sa inyo, mag-aral pa kayo. Kaya po sinasabi ni Brother Eli yan. Kaya po sinasabi ni Brother Eli, dahil maging siya, kaya po niya sinabi, dahil hindi po kayo, huwag maniwala sa kanya, kundi mag-aral pa kayo. Ngayon, doon sa pamamagitan ng mga pinahayag sa akin, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi lang po kami nagkakaunawaan, kasi po meron siyang pinaninindigan sa sarili niya, na kumbaga sa isang namumuno, na isang samahan o sekta na naririto ngayon, napakaganda po ng kanyang hangarin. Yun lang po ang aking talagang hinangaan sa kanya, yung binibigyan kayo ng napakagandang pagkakataon. Kaya dito sa paksa namin pinag-usapan, mga kapatid, itong tungkol dito sa Ama na sinasabi ni Brother Eli na simulat sa Paul na siya na akin naman sinasabi na nagkaroon lang ng Ama noong lilikha na ang tao. At sinasabi din po niya na ang Diyos na lumikha, sinasabi po niya, siya na yung Ama na yun. Na hindi naman po niya mapaliwalan sa akin na yung kaya tayo nagkaroon ng Ama sa pamamagitan ni Adan, dahil kung si Adan itinawag niya na Ama, si Eva na isang ina na pinagmulan ng lahat, siya po naging asawa ni Adan. Kaya po tayo nagkaroon ng isang Ama. Yun po ang aking pinaninindigan. Sa oras na ito, hanggang sa ako'y mamatay na, pagkat yun po ang ipinahayag sa akin. Ala na. So, salamat po sa inyong lahat. At ito pong bagay nito ay nalalaman ko darating araw ay maliliwanagan ng bawat lahat yung aking sinasabi ng ating Ama na si Adan ay siya nating Diyos. Para basahin ko po sa inyo, ito po yung sinasabi na kung paano po yung ginawa ng Diyos, ng Ama kay Jesus Christ. Ito po. Hindi. Ito na. Ay, hindi.
Dahil po dito sinasabi, tingnan po ninyo. Ano sitas yan? Ito po sinasabi sa 1 ng Timoteo 2, ang talata 13. Si Adam ang siyang unang nilalang, saka si Eva. Na walang ama, walang ina. Walang tandaan ng lahi. So sinasabi po rito, walang ama, walang ina. Sinasabi po ng ating kapatid na Eli, anak ng Diyos. Ito po yung talata, mababasa po natin sa Hebreo 7, ang talata 3, na walang ama, walang ina, walang talaan ng lahi. Ang liwanag po. At dito pa naman po sinasabi, sa Hebreo 7, talata 3. Ha? Ano na? Na dito po, ulitin ko po sa inyo. Hebreo 7, ang talata 3. Na walang ama, walang ina, walang tandaan ng lahi, at walang pasimula ng mga araw, ni katapusan ng buhay. Mabuhay man. Datapot, naging katulad ng anak ng Diyos, ay nananatiling sa sardote magpakailanman, na siya ang larawan ng Diyos, na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. Sino po ba yung panganay? Hindi po ba si Adan? Ito po yung mababasa natin sa Kolosas 1, ang talata 15. Hindi, ito na. Kasi sa Kolosas, ito po, basahin po natin. Sa Kolosas 1, ang talata 15. Na siya ang larawan ng Diyos, na di nakikita, ang panganay sa lahat ng nilalang. At dito po sa Kolosas 1:17, at siya ay una sa lahat ng bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa Kanya. At sa Juan 1, ang talata 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at aliman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang binabanggit po dito siya ay si Adan. Kolosas, mababasa po natin sa Kolosas 1:16. Sapagkat sa kaniya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At ito po ang mababasa natin, mga kaibigan. 1 Corinto 15:45. Gayon din naman, nasulat ang unang taong si Adam. Nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. At sa 1 Corinto 15:47, ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay ukol sa langit. At sa 1 Corinto 15:46, bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. At dito na po sa 1 Corinto 15:49. At kung paano tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. At sa Hebreo 11:3, sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. At sa Hebreo 1:1, sa Hebreo 11:1, Time is up. ngayon, Ubus na po ang oras. ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinintay ng katunayan ng mga hindi nakikita.
Okay. Yan po mga kaibigan, ang aking pagpapatunay ng ating Ama at si Yun po Diyos ang, na ating makapangyari sa lahat. Salamat po. So yun po ang ikatlo at panghuling tindig ni Ginoong Nalos. At ngayon po naman ay ang cross-examination ni Brother Eli sa kanya. Kapatid Nanalo, sino po ang sinasabi nyo na may binasa kayo? Saan nyo po binasa yung panganay sa lahat ng nilalang? Saan nyo po binasa yung panganay Sa 1.15 po. ng Ng Kolosas. Kolosas? 1.15. Lagay natin sa screen ang 1.15. Sabi nyo kanina kasi, panganay sa lahat ng nilalang. Ano yan? Ang nakasulat, hindi panganay sa Kolosas. Ang nakalagay, panganay ng lahat ng mga nilalang. Gusto ko lang ipapansin sa inyo, mga kababayan, iba ang kahulugan ng panganay sa kesa sa panganay ng. Siya ang larawan ng Ayan. ang panganay sa lahat. Naniniwala ba kayo na talagang ang panganay na tinutukoy dito si Adan? Opo. Bakit po siya panganay? Abay, siya po ang unang nilalang. Kung mabasa kung hindi po siya unang nilalang, Meron po ba tayong pagbabatayan? nasa Genesis 1:1, pakilagay nga. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ang unang-una pong nilikha ng Diyos ay ang mga langit at pati yung laman ng langit. Kaya mga anghel ando na rin. Nauna nga yung mga anghel kay Adan eh. Kasi po, nung likhain si Adan, ika-6 na araw. Pinag-uusapan bakit yung nilalang? Sandali po. Ito yung susunod kong tanong. Sabi nyo, yung Kolosas 1.17, ang tinutukoy si Adan. Babasahin ko uli ang Kolosas 1.17. Pakilagay sa screen. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Si Adan po ba yan, kapatid? Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Si Adan po ba yan? Dito po, Sabi nyo kanina kasi si Adan yan eh. Sa diretsang salita ko po rito, hindi ko po muna bibigyan ng kunyon. Sasagutin po rito na siya. Hindi, siya. Si Adan yan. Si Adan. Yan. Alin po ba nauna kay Adan at sa langit? Ang tanong po niyo, sasagutin ko nauna po ang langit. Sabi nyo kanina ang nauna sa lahat ng bagay si Adan. O yan, nakalagay po rito, panganay, hindi naman po pinanganak yung langit eh. Hindi, Kolosas. Nilalang Kolosas po, 1.17 ang pinag-uusapan natin. Kasi ang larawan ng Diyos na hindi Kapatid, nakikita. makinig ka. Ang panganay sa lahat ng nilalang. Kapatid, bila ka ng bire. 1.17, basahin muna natin. Siya'y una sa lahat ng mga bagay. Hindi naman sinabi, siya una sa lahat ng mga tao eh. Ang sabi, siya'y una sa lahat ng mga bagay. Kaya nga panganay siya. Sa lahat ng bagay. Yung banlangit bagay, kapatid. Hindi naman sinabing una sa lahat ng taon. Sabi, una sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, kung yung langit ay bagay, siguro, kunin muna natin sa Biblia ang kahulugan ng bagay para maintindihan mo yung tanong ko, kapatid. Basahin muna natin ang Kolosas 1.15. Pakilagay sa screen. Kolosas 1.15. Ang tagal naman 1.15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. 16. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, mga bagay na nakikita, mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. Kaya, pag sinasabi yung salitang bagay, may nakikita, may hindi nakikita.
Kasama na rin ng anghel, mga sirapin, mga kirubin, yung mga nasa langit, yun, mga bagay yun. Ang sabi rito sa 1:17, siya'y una sa lahat ng mga bagay. Si Adan ho ba yan? Dito po sa lantaran, sasagot. Una pa siya sa langit lalabas. Si Adam po to. Si Adan. Tinatanggap nyo ngayon lalabas, si Adan una pa sa langit. Okay. Pakiulit nga po. Ibig nyo ba sabihin, si Adan una pa sa langit? Dito po sa tanong ninyong yan, kung mabibigyan niyo ako, sasagutin po na diretsa si Adan, ay siya rin ang nauna pa sa langit. Ang tanong ko, sabi Tatanggapin nyo ko yung kasi, sagot na, opo. si Adan yun una sa lahat ng bagay. Di ibig sabihin, una pa si Adan sa langit. Ganun ho ba? Tatanggapin ko po na una pa si Adan sa langit. Hindi tatanggapin. Hindi ko naman ko po. pinapatanggap. Tinatanong ko kayo. Ang kailangan ko yung sagot nyo, hindi yung pagtanggap nyo. Opo. Sabi nyo, Tinatanggap ko po. 1:17, si Adam ay ang tinutukoy nung siya, yung pronoun na siya ang una sa lahat ng bagay at lahat ng bagay ay nabubuhay dahil sa kanya. Ang tanong ko sa inyo, si Adan ba yan? Siya ba yan? Siya po yan. Kung siya yan, lalabas ba una pa siya sa langit? Opo. Yun ho ba ibig nyo sabihin? Maliwanag yan, si Adan gumawang may paglililo, sumalangsang sa tipan, laban sa akin, sabi ng Diyos. Ang Diyos ang nagsasalita dyan. Kung ang Diyos si Adan, ibig ba sabihin nilabanan niya yung sarili niya at siya ay nagtalo sira sa kanyang sarili? Ganun ba ibig sabihin niya, kapatid?